بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang patuloy at pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay sa atin palagi ng pagkakataon ay pagpatuloy at pagpapaliwanag ng aklat na usul at talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pagkatapos niyang ipaliwanag sa atin ang unang usul o ang unang pundasyon ng ating paniniwala, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at natapos natin ang mga uri ng ibada na ipinaliwanag sa atin ng Imam rahimahullahu ta'ala. Pagkatapos pumunta siya sa pangalawang usul o pangalawang katanungan sa libingan. Sa pagpapatuloy ng Imam, sabi ng Imam rahimahullah, al-aslu tani, ang pangalawang usul o pundasyon o kawaid ng ating din, pangalawang katanungan sa libingan, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. So ito ay isa napakahalagang statement ng Imam rahimahullah, na sabi niya rito, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, na alamin natin ang din ng Islam, ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala na dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil adillah. Ito ang isa sa napakaganda na kung ito ay ating pag-aaralang mabuti at uunawaing mabuti, ito ang tunay na paghawak talaga sa din. Sabi ng Imam, bil adillah, ito ay plural ng dalil. Ang Islam na tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay base sa dalil. Hindi ito base sa opinion o kung ano narinig natin, ano nakita natin, ano ang napanaginipan natin, ano ang kinagisnan natin sa ating tribo, sa ating lugar, sa ating bansa, o ano nakita natin na karamihan sa mga tao. Na ito ay base, ang Islam na tinutukoy ng Allah tabarak wa ta'ala, ito ay base sa adilla, sa dalil. Kaya napakaraming mga ayat sa Quran kapag may mga maling pamaraan ng paniniwala at pagsamba ukol sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay laging binabubulaanan at inatanong na Allah subhanahu wa ta'ala, nasaan inyong dalil, nasaan inyong burhan, nasaan inyong hujja. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang sura, hatu burhanakum in kuntum sadikin. Kayo ay mag-provide o mag-produce ng inyong dalil o ng inyong proof, ng inyong hujja, ng inyong evidence kung talaga kayo ay tapat at nagsasabi ng katotohanan na ang inyong tinuturo ay katotohanan. So yan ang Islam. Yan ang tinutukoy nating Islam, na bawat salita at gawa, bawat salita at gawa, kailangan dalil. Lalo lang kapag tinutukoy natin ay ibada, pagsamba. Lalo kapag tinutukoy natin pagsamba o kurba sa Allah tabarak wa ta'ala, kailangan natin ay dalil. Sabi nga ng mga ulama, ang ibada, ito ay ang origin ng ibada, al-mani. Bawal o mamnu ang pagsamba kapag wala tayong dalil. So pwede kayong gumalaw, pwede tayong magsalita, kailangan may dalil. So ito ang napakahalaga na binigay sa atin ng Imam, na kung ang isang Muslim talaga uunawain niya ang salita na ito ng Imam rahimahullah, na pagsisisihan niya ang lahat ng kanyang nakalipas na gawain sa kanyang buhay, na gumagawa siya sa kanyang din na pinagkaloob sa kanya na neema na Allah tabarak wa ta'ala, na minsan kalamitan wala siyang dalil. Kaya gaya-gaya lang sa karamihan ng mga tao dahil sinilang siyang Muslim o ano man. So ang Islam ay base sa dalil. Hindi ito base sa blind follower. At lalong-lalo kapag ang tinutukoy natin ay ang ating akida, napakahalaga talaga ng dalil, dahil ang tinutukoy natin ay umur ng gaybiya. Umur ng gaybiya. So doon sumasamba sa mahuwad na Diyos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum ma ansalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dan wa ma tahwal anfus
walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Allahu Akbar. Ito ay nasa surah An-Najm na binabanggit sa atin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong sumasamba sa mga huwad na Diyos kung anong kanilang ginagawa na wala silang dahil. Sabi rito ng Allah, in hiya illa asma'un samaytumuha. Yung kanilang mga sinasamba ng mga huwad na Diyos, ano mang uri ng huwad na Diyos na sinasamba, may buhay man o wala, kahit ito'y kabilang sa mga banal na tao sa Islam, kahit propeta, illa asma'un samaytumuha. Sabi, yan ay pangalan lamang na kayo ang nag-imbento, na pinangalanan ninyo mga inyong sinasamba. Halimbawa ngayon, nalalapit na naman ang Pasko. Marami mga Muslim na gumagaya sa hindi mga Muslim na nagsiselebrate, sumasama sa pagdiriwang ng Pasko, na ito talaga ay napakaliwanag sa Quran, na napakaraming mga aya sa Quran na kinamumuhi ang Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin ng isang Muslim na ang Allah ay may anak, ng Allah ay pinanganak, lam yalid wa lam yulad, kabura maktan indallah. So dito, abirito na Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pinapangalan lamang ng mga ninyo at ng inyong mga ninuno, ng mga nauna sa inyo. Pagkatapos sabi niya, ma ansalallahu biha min sultan. Walang ipinadala sa revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga dumating sa inyong mga revelation. Hanggang sa huling revelation sa Quran, walang nabanggit na sumamba kayo sa huwad na Diyos o sa nilikha lamang. Walang nabanggit. Walang burhan, walang sultan, walang authorization. Hindi kayo pinigyan ng authorization o kapahintulutan na kumuha kayo ng isang kalp. Magmula sa malaika, sa ambiya, sa rusul, sa salihin, sa awliya, o namang uri ng kalp. Sa kalangitan man o kalupaan o sa karagatan o saan bang uri ng panig ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ansalallahu biha min sultan. Wala kayo, hindi kayo pinagkalooban ng kapahintulutan o nato. In yattabi'una illa dan. Wala kayong silang sinusunod maliban lamang kung ano ang mga haka-haka na kinagis na nila, nakita nila, ano ang narinig nila o napanaginipan nila. Yung iba nga, kahit pelikula lang, yun ang kanilang paniniwala. So yan ang una na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao walang dalil. Wa ma tahwal ampus. At kung ano lang ang magustuhan nila sa kanilang sarili. Ano ang kanilang desire, ano ang kanilang kagustuhan. Sinusunod nila yung kanilang hawa, kanilang desire. Pagkatapos sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Samantalang dumating katotohanan, samantalang dumating magmula sa inyong Rabb ang huda sa lahat ng panahon. Dumating ang mga rusul, ang mga ambiya, may mga daladalang may mga revelation, may mga daladalang risala. So anong nangyari sa Bani Adam? Anong nangyari sa tao, sa jinn? Bakit ganon? Bakit sila ay sumasamba? Maging ang mga Muslim, sabi nga natin, halimbawa, ang mga Kristiyano at mga Hudyo, di ba pa mga pananampalataya, pero silang kiniklaim na aklat na hindi naman talaga tunay na revelation, Bible o ano man. At may mga ibang Muslim ginagamit pa yan. Kino-confirm nila yan. Ginagamit nila yan. So sabi rito ng Ibrahim, maripa dinil Islam bil adilla, base sa dalil. Ang inyong Islam base sa dalil. Ito ang totoong, ito ang ibig, ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala, revealed. Inna dina indallahi Islam, ang din na tinatanggap o acceptable sa Allah Azza wa Jal ay din lamang dahil may dalil. Dahil may dalil. So pagkatapos pinagpatuloy ng imam kung anong ibig sabihin ng salitang Islam. Ito ang sabi nga ng mga ulama, hindi mga sabi ng mga ulama, ito ang pinakamaliwanag base sa dalil na ibig sabihin ng salitang Islam. Sa lugar, ang ibig sabihin ng salitang Islam, al-qudu, o sabi nga natin, pagpapasakop, pag-surrender sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay sa lugar. So sabi dito na yung, wahuwa, ang mina Islam, istislam lillah bitawhid, wal inqiyad lahu bita'a, wal bara'atu minasyirk wa ahli. Ang pinakamagandang paliwanag ng salitang Islam
Lahat ng tinutukoy ditong Islam ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kitab at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang pinadalang Islam sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pinadalang Islam sa lahat ng mga anbiya at saka rusul. Sabi rito ng Imam, wa huwa al-istislam lillah bitawhid, una, ang pagpapasakop, ang pag-submit, ang pagsuko, pagpapasailalim bitawhid, pagpapasailalim, pagpapasakop lillah kay Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid. So ang tunay na istislam, ang tunay na pagsuko, pagpapasakop, kailangan tiyakin mo na ikaw ay nasa tauhid talaga, walang shirk, walang pagtatambal. Isa lang talaga ang pinaghahandugan mo, isinusuko mo ang iyong sarili sa din ng Allah subhanahu, kasi ang ibig sabihin ng salitang din, taa, ibada, o anumang uri ng pinalulugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala para mapalapit ka sa Kanya. So istislam lillah bitawhid. At ang ibig sabihin ng salitang tauhid, tunay na kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng uri ng ibada. Nakatatapos lang natin ipaliwanag lahat ng anwa ng ibada. Pangalawa, sabi rito ng Imam, wal inqiyad lahu bitaa, na isubmit natin ang sarili natin, isuko natin ang sarili natin, magpailalim tayo sa taa, sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng anumang uri ng command sa Quran, anumang nababanggit sa Quran, sa kasasunod na iniutos ng Allah tabarak wa ta'ala, at ano ang lahat ng mga pinagbabawal na nabanggit sa Quran, sa kitab at sa sunnah, sulayuan natin. Ito ang tinutukoy ditong inqiyad lahu bitaa, na isurrender natin, isuko natin ang sarili natin sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng pinag-uutos at pag-iwas, lalong-lalong unang-una sa lahat ang shirk. Ang shirk, para mapangalaga ang mabuti ang ating tauhid, at pagkatapos ganon din ang paglayo sa lahat ng anumang uri ng bid'a upang mapangalagaan natin ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, sabi rito ng meaning ng salitang Islam, wal bara'atu minas syirk wa ahli. Nalayuan natin, i-reject natin, itakwil natin anumang uri ng syirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Islam, hindi ito matatawag na Islam talaga kung mayroong shirk. Ang ating syahada, la ilaha, ibig sabihin pag-reject na lahat ng shirk, na hindi tatanggapin anumang uri ng shirk sa Islam. Kaya sabi ito sa unang ng syahada, la ilaha, itakwil, i-reject, inegate lahat na anumang uri ng shirk. Pagkatapos illallah. So yan ang tinutukoy dito ng Imam rahimahullah, wa bara'atu minas syirk wa ahli, na ang Islam o ang tauhid ng Allah tabarak wa ta'ala, hindi talaga yung tunay na tauhid kung walang bara'atu minas syirk o walang napi wal itba. Yan ay may dalawang arkan na dapat matatag ang tauhid niya sa pamagitan ng dalawang arkan. Ano yung una arkan? Napi, na i-negate natin, i-reject natin, itakwil natin ng lahat ng mga anumang uri ng dilika na ibinibigay na katambal sa Allah tabarak wa ta'ala. Pagkatapos, itbat, affirmation na Allah lamang ang may karapatan ng ibada. Siya lamang may karapatan ng lahat anumang uri ng ibada, al-kalbiya wal badaniya. Ito man ay pagsamba ng puso o pagsamba ng katawan, kailangan i-reject lahat at itbat, affirmation na ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binigay sa atin ng mga ulama ang mga dalil. Sabi nga nang ibigay sa atin Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa surah Al-Mumtahina, ang tungkol kay Propeta Ibrahim, na siya ay ating modelo sa tinatawag nating tunay na pagsuko sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa lahat ng pinag-uutos, pag-iwas sa pinagbabawal at paglayo sa syirk. Sabi rito sa surah Al-Mumtahina, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Merong katotohanan, may magandang modelo para sa inyo si Prophet Ibrahim alayhis salam, at fi Ibrahim walladina ma'ahu, at yung mga Muslim na kasama niya naniniwala sa kanyang dalang katuruan. Walladina ma'ahu,
Idkalo li kaumihim, nang sabihin niya sa mga tao, sa kanyang lugar, na mga musrikin at mga kafirin, inna bura'u minkum wa mimma ta'budun. Kami ay inosente, kami ay tinatakwil namin, hindi namin pinaniniwalaan, hindi nyo kami kasama, ninikit namin, nireject namin. Inna bura'u minkum, sa inyo, wa mimma ta'budun, at ang inyong mga sinasamba. Nung panahon ni Prophet Ibrahim, alam natin, isa sa mga major na sinasamba ng mga tao ay mga ribulto. Diyan talaga nag-umpisa sa shirk, sa ribulto. Mimma ta'budun min dunillah, nang maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaparna bikum, di kami naniniwala sa inyo, mga pinaniniwalaan sa inyong sinasamba. Wabada bainana wa bainakum wal adawatu wal bagda. At gagawa kami talaga ng pundasyon na kayo ay kukunin naming kaaway at kayo ay aming kamumuhian abadan, sabi rito ng Allah subhanahu, hatta tu'minu billahi wahda, hanggat kayo ay tatanggapin lamang namin, aalisin namin, ituturing namin kayong kasama namin, hindi namin kaaway, kapag kayo ay sumamba lamang, tu'min o maniwala sa Allah billahi wahda, paniwalaan lamang ninyo Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang nag-iisa na dapat paniwalaan at sambahin. So ito ang binigay sa ating halimbawa sa Quran, sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Quran. At pagpapatuloy ng Imam rahimahullah, sabi rito, wa ahli wa bara'atun minas syirk wa ahli. So layuan natin yung mga sinasamba nilang mga hubad na Diyos. Ganon din layuan natin yung mga tao na involved sa shirk at saka sa kupor. Hindi tayo dapat sasama sa kanila. Kaya nga mayroong alwala wal bara. Mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga mu'min, ang mga believer, ang mga Muslim, at kamuhian natin ang mga kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala at kalaban ng propeta, ang mga kupar at saka mga musrikin at ang mga munapikun. So dapat yan ikamuhian natin, yan ang alwala wal bara. Hindi tunay na believer ang isang tao. At naipaliwanag natin yan sa pang-anim na lesson na binigyan natin dito sa usul, at pinaliwanag natin ng detalye. 2 lecture natin pinaliwanag yan, yung alwala wal bara. At binigyan natin din yung mga dalil. Pagpapatuloy ng Imam rahimahullah, sabi rito ng Imam rahimahullah, wa huwa talatu maratib, al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Sabi niya, ang Islam, ito ay may 3 baitang, maratib o mansil o baitang o level. Ang Islam, ang din ng Islam, ang religion ng Islam ay may 3 level. Hindi lamang ito isang level. Kaya ang isang Muslim, the more na siya ay nag-aaral at nagsisikap na mapalapit sa Allah tabaraka wa ta'ala, so tataas ang kanyang antas. So ang unang antas na nabanggit sa atin, al-Islam, ang tawag doon ay Muslim. Pangalawa, al-Iman, ang tawag doon ay Mu'min. At ang panghuli ay wal-Ihsan, ang tawag naman doon sa tao na yan ay Muhsin. Yan ay ang isang tao na walang ginawa kundi maghangad lamang ng paggawa ng kabutihan. At nabaliwanag sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa very famous na hadith ni Jibril na itanong sa kanya nang itanong sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, akbirni anil Islam. Sabi niya, ang tashhada an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, at hanggang sa huli ng pagkatapos yun, akbirni anil iman, sabi niya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Ito ay very famous. Pagkatapos akbirni anil ihsan, sabi niya, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. So nabanggit doon ang 3. At pagkatapos nung matapos ang dialogue ni Anghel Gabriel at saka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong niya kung nasa si Jibril o kung sino ang nagtanong. Sabi ng mga sahaba ridwanullahu alaihim, sabi niya, di namin alam. Sabi niya, wa huwa Jibril, siya si Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Siya si Jibril na parito upang ituro, ipaalam sa inyo ang inyong din. Doon sa hadith Jibril na yon, sa
very famous na Hadith Jibril, nabanggit doon ang Islam ay merong maratib o martaba. Meron siyang level. So hindi sapat na sabihin natin Muslim na tayo. The more na nagkakaroon tayo nagsisikap tayo sa mapalapit sa Allah Subhanahu at kaalaman sa umur ng gaybiya o sa unseen, so tumataas ang level ng ating din. Kaya yung unang martaba, unang level, ito yung amal al-jawari, kilos ng katawan. Shahada, salah, saka, siyam, at saka hajj. Ito puro amal al-jawari. Al-iman, ito naman ay amal al-kalbiya. Puro ito involve ang tinatawag nating mga umur ng gaybiya o mga unseen na dapat talagang paniwalaan natin sa ating puso. At ito yung ating unang-unang akida ng mga Muslim. Pinakaunang usul na akida. At yan ay pinapaliwanag din natin sa akida al-wasitiyah. Sabi ng Imam rahimahullah, wa kullu martabatin laha arkan. At lahat ng level o martaba ng din ay meron siyang arkan. Sabi niya rito, al-Islam khamsatun. Ang Islam ay 5 arkan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'is zakah wa shaumur Ramadan wa hajjul baitil lahil haram. Pagkatapos nag-umpisa na siya magbigay sa atin ng mga dalil. Sabi niya, "Pad-dalilu syahadati qauluhu ta'ala." Nag-umpisa na naman siya rito. Tuloy-tuloy na naman niya, puro dalil bibigyan niya sa atin. Kaya itong aklat na ito, na usul at talata, napakaliit na aklat. Lahat ng mga ulama ng sunnah, kapag ang tinutukoy ay akida o tauhid, sabi, ito ang unahin ninyong aklat. Ang Quran, nandiyan lahat. Kaya napakalaki ng Quran. At ang Quran, bawat aya, kailangan mo na mahabang paliwanag. Pero dito, tinulungan na tayo ng mga ulama na binigay sa atin ang mga dalil kung anong priority pag-aaral ng isang Muslim. Masabi rito na Imam, "Pad-dalilu syahadati qauluhu ta'ala." Ang dalil sa syahada, qauluhu ta'ala. Tapos binigyan niya sa atin yung ayah sa surah Al-Imran. "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim." Ito ang dalil sa syahada. Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Syahidallahu annahu la." Ang Allah mismo sumumpa siya ay nagsyahada sa kanyang wahdaniyah, na siya lamang ang Rab, na siya lamang ang nagmamay-ari lang lahat ng asma wa sifat, at siya lamang ang may hukuk ng ibada. Siya lamang nag-iisa na. Sabi niya, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa." Pagkatapos, upang talagang patunayan sa atin na ang syahada na katotohanan, sabi dito na wal malaika. At ang mga anghel nagsyahada. Sinumpaan ng mga anghel na ang alalamang tabarak wa ta'ala may karapatan ng pagsamba. Hindi yung mga sinasamba ngayon ng mga ibang din, ng ibang religion. Ang mga unseen na mga anghel, kaya kabilang sila sa ating arkan ng iman, dahil napakalaki ng relasyon ng mga anghel sa atin, lalong ukol sa ating paniniwala at sa ating ibada. Sabi rito ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ang mga anghel sumumpa na siya lamang ang may karapatan o dapat sambahin, wa ulul ilm. Ito ang tinatawag nating karangalan na pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa mga ulama o sa people of knowledge. Kaya talagang walang puwang sa isang Muslim na masasamba niya ng tama o may pagkakaloob niya ang tunay na karapatan ng Allah Subhanahu wa ta'ala kapag hindi siya pumunta sa ilm o sa dalil. Pag hindi siya pumunta sa dalil, wa ulul ilm, sabi rito ng Allah Subhanahu wa ta'ala, pagkatapos niyang banggitin na siya ay sumusumpa sa kanyang sarili na siya lamang may karapatan ng pagsamba, siya lamang ang tunay na Diyos, at ang mga anghel sumumpa rin, sabi niya rito, at ang mga ulama ng din, at tinutukoy dito, ulama alim ng sharia, hindi ulama ng umur ng dunya. Ang tinutukoy dito ay mga ulama o alim o may karunungan o may kaalaman sa din ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag ang isang tao alam niya talaga ang kanyang din, kaya niyang sumpaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala talaga ang tunay na may karapatan ng pagsamba. At base sa kaalaman na yan, masasagot niya ang katanungan sa libingan, man rabbuka.
Nasagot niya ang katanungan sa libingan, no? Rabbi Allah, dinul Islam. At ang kanyang nabi ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga walang kaalaman, sabihin nila, ha, kapag tinatanong sila ng dalawang anghel, Hinakir at saka ni Munkar, sabi nila, ha, la adri. Kahit sila ay nagkiklaim na sila ay Muslim, o sabi, ang kalang kasagutan doon sa dalawang anghel na magtatanong sa libingan, sabi nila, ha, hindi sila makasagot. Sabi nila, la adri, sabi nila, yan lamang ang narinig namin sa tao, base sa hadith, narinig lamang namin sa tao kung anong kailan sinasabi at ginagaya lang. Kaya hindi lang kayang sagutin. Kasi hindi talaga nila alam. Kaya ito ang napakahalaga na binigay sa atin ng imam. Ang tatlong katanungan sa libingan dapat alam natin dito sa dunya at sinabubuhay natin sa dunya para makasagot tayo sa libingan. So yan ang unang dalil na binigay sa atin ng imam, unang arkan ng iman, unang arkan ng Islam, yung shahada sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itigil muna tayo dito inshallah pagpapatuloy natin na aklat pagkatapos ng iba pang mga pinapaliwanag natin ng tafsir ng Quran, Aqidah al-Wasitiyah, Fadlul Islam, Sahih al-Bukhari at iba pang mga, kung mayroong mga mahalagang mga paksa. Inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.